Okay, so yun. So, good evening class. So, today, ang gagawin natin ay konting demonstration lang about sa paggawa ng isang dynamic table and then pagdi-display ng mga data from a database na transfer natin dun sa Java project natin and then mag-i-implement tayo ng J-calendar natin. So, yes po, alam natin na discuss na to. Pero, bigay lang tayo ng video para meron po kayong magagamit for reference, no po, lalo po't gumagawa na kayo ng mga projects nyo po ngayon. Okay? So, goal po natin ngayon ay parang okay, yan. Ito po ang pinakamalapit pala. Ito po ang goal natin na magawa. So, meron tayong dynamic table that gets data from a certain database. Nakikita nyo po yung mga values lumalabas dito. Name, age, section, and then birthday. And then, yung birthday din nag-reflect din dun sa J-calendar natin. Okay? Yan po. So, una natin gagawin ay yung itong dynamic table natin. Ito nyo po merong name, age, section, and birthday na nakakonect dito po sa ating SQL, sa database. Ito po. Yan, ganun din, diba? Name, age, section, and birthday. Okay, so start na po tayo by creating a project. Yan po, na magsisimula tayo sa pag-create ng project sa Java application lang. No? Wala naman pong agad-agad na JFrame form agad. No? So, this will serve as our main class. Tsaka main method na rin po. So, tawagin natin siya as main. Java application 5 dot main, or baguhin natin April 10 dot main. Yan. Okay. Yan, para naman natin na pagka April 10 yun ang ginawa natin. Diba? Okay na, tanggalin ko lang yung mga hindi naman need. Okay. And then, call tayo ng bagong class. Ngayon pa lang tayo gagawa ng JFrame form natin. So, this will contain the table. Po, talaga natin dito ay display. Okay. So, si display.java, yan po yung gagamitin natin para makapag-retrieve ng elements po mula dun sa database papunta dito kay JFrame. So, yan, kakagawa lang natin design. Tawagin na agad natin dito. Display D is equal to new display. Okay. D dot set visible para sure na lalabas yung ating element, yung ating frame 2. Okay? Ayan. So, mamaya po, hindi na tayo mag-worry dyan sa pagtawag. Pipindutin na lang natin yung run or yung F6. Okay, sa display, mabilis lang. Gagawa lang tayo ng table. Okay, since kita nyo po, yung table natin ay meron na naka-predefined na headings, ano. Namely nga po, title 1, title 2, hanggang title 4. But, dun sa ating SQL, ang laman po natin ay ID, name, age, tsaka po yung section. Okay? So, yun po yung i-adapt natin. So, para makapag-retrieve tayo ng data from a database, kailangan natin tanggalin yung default model niya. So, gawa tayo ng custom code. So, jtable1.setModel. So, ang pangalan po ng model natin ay model. Okay? Ayan. And then, pangalanan lang natin to ng iba. Huwag naman jtable1. Pwedeng display table. Then, remove natin yung constraints ng private. Okay, once si display table ay okay na,
sa looks po. Okay, and then ang gagawin natin, balik tayo dito sa source. Ayan. So, kanina, matatandaan nyo po, nag-declare tayo ng set model. Okay, so gagawin po natin si model ngayon. Okay, tanggalin natin yung mga excess. Hindi naman kailangan. Ay, okay na yan. Okay, so dito sa may ating public class, so declare tayo dito ng dalawang string arrays. Una ay string row na isang 2-dimensional array equals, or wala na pala. Then string call na isang box naman, or single 1-dimensional array lang siya. And then si call yung magko-contain ng ating headings. Ano po ba yung headings natin? ID, name, age, section, birthday. ID, name, age, section, birthday. Alright, palipat. Okay. And then, gawa po tayo ng default table model. No, take note lang po, yung data na dadating po sa inyong table, hindi po mismo pagmamay-ari ng table. Ang nagsusupply po ng data ay yung model po talaga, yung model po talaga yung nagbibigay ng value dun sa ating table, hindi po yung table itself. So, table itself ay just a holder lang, parang siya yung J-frame, and then the components inside, si model po yung magde-determine po nun. Then model. Is equal to new default table model. And then, specify po natin si row and column. Yan. So, nakita nyo po, pumupula. So, easy lang yan. Yan, import lang naman po. Okay? Default table. Ayan. So, meron na tayong default table model na model. Then, check natin kung gagana ba yung ating table model. Ayan po. ID, name, age, section, and then birthday. Okay? So, after po nyan, so ang kulang na lang natin sa ating app ay lumabas na po yung data from database. Bumagsak lang dito, like kusa lang, ganun. So, gagawa rin tayo po ng bagong class ng pangalan ay display SQL. Sa loob ng public class display SQL, gawa tayo ng constructor po niya. So, display SQL. Ayan. Then, pwede rin tayo manghingi ng parameters dito. Hingin po natin yung natin, yung default table model. Okay, import again. Okay. Display object pala.
is equal to new. Okay. So, check natin. So, wala pa namang nagbabago. So, still, at least hindi pa siya error. So, sa display SQL natin, kunin natin yung nasa cheat sheet natin para makapag automatic meron na po tayong syntax. Okay, so medyo ayusin na lang natin. Kailangan nating import lahat nung nandito. So, madali lang naman yan, import. Java.sql.asterisk. Okay. So, dito po medyo babaguhin natin. Yung pangalan ng ating database ay CRUDSwing. So, lagay natin siya dito. Localhost 3306/CRUDSwing. Okay. And then, hindi ko alam kung kailangan natin ng prepared statement sa ating query. Pero, si result set ay maganda. Okay, so lagyan na rin natin. So, gawa po tayo ng prepared statement para ma-select lahat po ng data dito. So, ang data po dito ay all. No? Select. Oh. Sorry. Std.con. Ayun. Select all from students. Okay. So, meron tayong prepared statement na select all from students. So, si result set po natin, modify natin equals pst dot execute query. So, I think wala naman na. Then, gawin natin. Sino po si model natin? Again, si model po ang nilalagyan ng values. Okay? Okay? So, start tayo sa int id is equal to yung while loop pala muna. While okay. rs dot yan, while rs dot next is habang meron pang nakukuha ng fetch na information si result set or si rs. So si int id natin is rs dot get string or get int. Yan. Int, so hindi yan 0, sorry. id din up down. Then next, ano pa po? Name is equal to rs dot din siya sa database. No, again, no, kung ano po yung column natin sa database, like ito, same lang din po nang ilalagay natin dito. String name int age is equal to rs dot get int age. Try na sa section string section is equal to rs dot get string. Tapos hanapin natin yung section din. Okay, and then last kung pwede ba siyang date date is equal to, since po date naman yun, date is equal to rs dot get date. Okay, so sa get date, hanapin natin dito yung may date. So yun si birthday.
Ayan. So, meron na tayong lahat po ng ating mga fields, ano. So, ang kailangan lang natin, i-push na lang natin siya dun po sa ating table. Okay? So, tawagin natin si model since siniram natin siya dito sa kabilang class. So, ito po yung model, pinasa natin as argument, no? Yung model na to. Then, pumunta siya dito sa class po na to, and then pwede natin magamit yung same na model na yun. So, model dot add row. No? So, add row lang tayo. Then, new object. Ang tawag po dun sa mga data na may lalagay natin ay object. Ito po. Sorry. Ayan. So, new object. Nakalimutan ko lang kung curly ba. Yan, feeling ko curly naman dapat. So, ID. Tapos, name. Tapos, age. And then, section. And then, BD. Paganahin natin yung error. Kung ano pinalabas. Okay. So, wala pa kasi nakalimutan po natin maglagay ng driver. Properties, yun. Okay, sa class path, lagyan natin po yung MySQL folder. Jar. Ayan. Ayun. So, yun po, na-solve na. Nawala lang po yung array symbol. Okay? Then, i-execute po natin. Makikita natin, wala. So, since sabi dito, column bit day not found. So, medyo may mali lang sa spelling. So, try natin again. Ayun. And then, makikita nyo po, lalabas na yung mga records from database to JTable po natin.